Laging bilin ni Lolo at Lola. Huwag kang magbubukas ng pinto kapag may kumatok sa gabi. Kung bubuksan mo man, siguraduhin mong tao nga iyon at hindi nagbabalat kayo. Kaya tuwing gabi, maingat si Jane, lalo na't siya'y 4 na buwan ng buntis. Pero isang gabing malakas ang ulan at kulog, habang mag-isa siya sa bahay, biglang may kumatok. Tok! 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 Kasunod nito isang malamig na boses. Tao po, nanindig ang balahibo niya. 10:10 na ng gabi, sino pa ang magpapakita? Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. May isang babaeng nakapayong, basang-basa, nakayuko at tila nanginginig. Papasukin mo ako, iha. Nilalamig na ako. Unay naawa siya, pero nang muling kumidlat at lumiwanag ang paligid, nakita niyang mapula ang mga mata nito at napakahaba ng dila na halos umabot sa lupa. Mabilis niyang isinara ang bintana at kinandado ang pinto, nanginginig sa takot. Ngunit sumigaw ang boses sa labas. Alam kong buntis ka, ibibigay mo sa akin ang laman ng tiyan mo. Nagulat si Jane. Paano nito nalaman? Bigla na lang yumanig ang pinto, parang gigibain. Sa sobrang takot, nagdesisyon siyang tumakas sa likod bahay kahit umuulan ng malakas. Tumakbo siya sa gitna ng dilim at putikan. Sa kanyang likuran, narinig niya ang pagaspas ng pakpak. Lumingon siya, isang nakakatakot na aswang. May mahahabang kuko at matatalim na ngipin, lumilipad at mabilis na humahabol sa kanya. Hindi ka makakatakas, Jane! Ang bata mo ay akin! Mabilis siyang tumakbo papunta sa gubat kung saan naroon ang lumang kubo ng kanyang lolo. Halos madapa sa putik pero pinilit niyang tumuloy. Pagdating doon, sinarado niya agad ang pinto at kinuha ang mga nakasabit na bawang at buntot pagi. Mga gamit na lagi raw iniiwan ni Lolo laban sa masasamang nilalang. Biglang sumugod ang aswang, binasag ang bubong at akmang sasalakayin siya. Ngunit bago pa ito makalapit, sinugod ni Jane gamit ang buntot pagi. Tinamaan ito sa dibdib. Napahiyaw ang aswang, ang balat nito ay nagsimulang lumiyab at unti-unting natunaw. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nag-iwan ito ng bulong na nagpalamig sa dugo ni Jane. Hindi pa dito nagtatapos. Babalikan kita at ang anak mo. Kinabukasan dumating ang kanyang pamilya at nakita siyang nanginginig pa rin sa loob ng kubo. Mahigpit na yakap ang kanyang tiyan. Simula noon, tuwing may maririnig na kumakatok sa 10 oras ng gabi at bumubulong ng tao panmamang, kinikilabutan si Jane. Dahil alam niyang hindi lahat ng kumakatok ay tao.